Samantala, ibinida ni Pangulong Aquino ang malaking kontribusyon ng micro, small, and medium enterprises o MSME sa APEC SME Summit 2015. At ayon kay Pangulong Aquino, malaki ang tulong ng mga maliliit na negosyo, lalo pat maraming Pilipino ang nagkakaroon ng trabaho dahil dito. Bukod dyan, sinabi pa ni Pangulong Aquino na sa pagyabong ng MSMEs, makakamit lahat ng APEC member economy ang inaasam na inclusive growth. Si Ria Fernandez sa detalye. Ang malaking kontribusyon ng micro, small and medium enterprises o MSME sa bansa. Ayon sa Pangulo, maraming Pilipino ang nabiyayaan ng trabaho dahil sa sektor. Noong taong 2013, mahigit 79% ng mga negosyo sa atin ay MSME na bumubuo sa 63.7% ng kabuang trabaho sa Pilipinas. 77% naman ng mga business enterprise sa Asia Pasipiko ay MSME na nakapagbigay ng mahigit 50% trabaho sa buong rehiyon. These statistics alone would be reason enough for government to support the sector, but we see far beyond the numbers. For us, these statistics represent Filipinos opening doors of opportunity for so many other Filipinos. Imagine the growth of these small businesses once wider markets are available to them, and once they become more efficient at running their business. Imagine further how many millions more Filipinos would receive gainful employment. May kabi-kabilang inisyatiba ang gobyerno katuwang ang iba't ibang ahensya nito at ang pribadong sektor upang makalahok at makipagsabayan ang ating maliliit na negosyo sa pandaigdigang kalakalan na isa rin sa mga prioridad ng APEC 2015. Halimbawa ang agribusiness program ng Jollibee para sa mga magsasaka, ang pagsasanay ng TESDA katuwang ang Coca-Cola sa kababaihan na magtayo ng sariling sari-sari store. Mayroon ding SME Roving Academy na pumupunta sa malalayo't liblib na lugar para turuan ng mga tao roon kung papaano nila maibebenta at mapagaganda ang kanilang mga produkto. Naisabatas na rin ang Go Negosyo Act of 2015 na layong padaliin ang pagnenegosyo sa bansa, partikular ng mga MSME. Habang binuo ng mga ministro ngayong APEC ang Boracay Action Agenda at Iloilo Initiative. Isinusulong din ng Pilipinas ang pagkakaroon ng APEC Trade Repository kung saan maa-access ng mga ekonomiya ang mga impormasyon tungkol sa MSME. Naniniwala si Pangulong Aquino na sa pagyabong ng MSME sa lahat ng APEC member economy, makakamit ang inaasam na inclusive growth o ang sama-samang pag-unlad sa buong rehiyong Asia Pasipiko. This is the basic principle that underscores the inclusive growth agenda of our administration. One we have sought to uphold in our hosting of APEC, that whether we live in Philippines, Korea, Papua New Guinea, Mexico, Russia, or any other member economy, each and every citizen has a paramount contribution to progress. Each and everyone has the capacity to bring about positive change. And whether we lead governments or businesses, when we work hard to ensure that every person is empowered to realize that inherent capacity, we are creating drivers of growth. We are enabling partners who will work with us towards realizing stability, security, and prosperity to which we all aspire. Para sa APEC 2015, Ria Fernandez, Telebisyon ng Bayan.